Hi mga mommies! Ayun nga, marami nagtatanong kung ano yung mga papeles and documents na kailangan dalhin pagpunta mo sa ospital. So, eto na siya. Ayan. Ang mga hinanda ko is, naghanda na ako ng 2 envelope. Etong laman ng isang envelope, lahat ng original. Ngayon, ang laman nito is yung MDR galing sa PhilHealth. Tapos, meron din kaming original na PSA copy ng marriage certificate. Pwede niyo siyang kunin sa SM. Sa SM, pag kukuha kayo nito, it will take 1 week. Tapos, babalikan niyo na lang siya. Naka-ready na siya. Kumuha na rin kami ng original na birth certificate ko and then ni husband. Tapos, kung meron kayong mga SSS, yung para sa, kung nakapag-file kayo ng MAT1, kailangan nyo rin yun. Ayan, iisa-isahin natin. Itong PhilHealth, kasi syempre alam natin ngayon pandemic. Ang dami nagtatanong paano yung kung wari biglang mga nawala ng trabaho, ganyan, tapos magvo-voluntary ka. Ayan, sasagutin natin today. Ngayon kasi ang nangyari sa akin, last June, nag-resign na ako. Ngayon, so from employed, kailangan ko magpa-change ng status to voluntary member. Ang kailangan yung gawin is, kailangan yung pumunta ng PhilHealth. Tapos, kailangan magpapa-change status kayo na voluntary. Tapos, magbabayad lang kayo. Pwede kayo magbayad monthly, quarterly, or yearly. Ngayon, ang kailangan yung bayaran for voluntary member from 0 to 10,000. 0 to 10,000 pesos na income, ang babayaran ng voluntary member is 300 pesos. Ngayon, kapag nakapagpa-change status ka na, humingi ka ng MDR. Bibigyan ka naman nila kagad doon. Tapos, kung wala ka pang ID ng PhilHealth, pwede ka rin humingi doon and that's for free. Tapos, yung resibo, very important. Kasi, yun ang hinihingi rin sa hospital just to check, just to confirm na nakapagbayad ka or updated ka sa bayad mo. Huwag kayo mag-alala mga mommies dahil pregnant kayo, pwede nyo siyang iutos sa husband nyo or kung sa kamag-anak. Kailangan nyo lang ng authorization letter and then ng valid ID nyo. And valid ID nung mag-aasikaso ng papeles. Okay, so tapos na tayo sa PhilHealth. Ngayon, kung kunwari, bagong kasal kayo, wala ka pang ID na nagpa-change name ka, pwede din naman daw yun, basta kailangan mo lang ng marriage certificate. Ngayon, kumuha na kami sa SM nga ng PSA marriage certificate, pati ng PSA na birth certificate naming dalawa. It will take 1 week, pwede na siyang balikan. 175 per copy. Ayan, very convenient naman siya. And then, eto, yung sa pinaka-importante to, maternity. Yung sa SSS natin. Kasi ngayon nga, dahil pandemic, wala pang face-to-face transaction with SSS. Ngayon, ang nangyari sa akin, etong maternity requirements ko, ang kailangan kasi doon is yung maternity form na galing sa SSS. Pwede siyang i-download sa website nila. Kailangan nyo rin ng yung proof na buntis kayo, kung nagpa-transv kayo or ultrasound, kailangan nyo yung isubmit sa SSS. And kailangan nyo ng 2 valid ID. Isasubmit nyo yun sa SSS. Since wala nga ngayong face-to-face transaction, ang pwede nyo gawin is, kung employed kayo, kailangan nyo yung ipasa sa HR nyo. And then si HR ang magpapasa nun kay SSS. Ngayon, si SSS, ang gagawin nilang process dyan is, meron lang silang Dropbox sa labas ng office, iuhulog lang doon yung documents nyo. And then, after few weeks, siguro mga after 2 weeks, you will receive a text message from SSS confirming na na-receive nila yung form nyo at pwede nyo nang kunin ulit yung form. Kasi tatatakan nila yun ng receive. Very important yun na na-notify nagkaroon ng confirmation si SSS na na-receive nyo yun. Kasi hanggat wala kayo ng MAT1, hindi kayo makakapag-file ng MAT2.
Isa namang option din is, pwede rin siyang i-file through online. Mag-access lang si employer through online, ilalagay lang nila doon kung kailan yung expected delivery date nyo. Isa pang scenario is kung voluntary member ka. Kung voluntary member ka, ganun din naman yung process. Wala rin silang face-to-face transaction, so pwede mo rin siyang ipasa sa office ng SSS, ihulog mo siya sa Dropbox, and then after 2 weeks, you will receive a notification, and then babalikan mo yung document mo. Or, i-apply mo rin siya online. Ako ang nangyari sa akin nun, kasi nga, during that time, lockdown talaga eh. So, ang ginawa nung HR namin is, isinubmit nila sa SSS, tapos, nag-submit din sila online. Yung online, ang bilis naming naka-receive ng notification na na-receive. Siguro mga after 2 days naka-receive ako ng notification via text and then via email na na-receive nga yung MAT1 notice ko. Pero, after 2 weeks, naka-receive din ako ng text message directly from SSS na pwede na rin kunin yung form ko. So, depende sa inyo kung paano nyo siya gagawin. Tapos, pagkatapos yung mga anak, kapag mayroon na yung birth certificate ni baby, that's the time na pwede nyo na i-apply yung MAT2 para makuha nyo na yung reimbursement. Ayan. So, yun lang naman yung mga kailangang files. And then, mag-ready na rin kayo ng Xerox copy. Para syempre, si daddy, kung sino mong bantay nyo sa hospital, hindi na sila mahihirapan pa na maghanap ng Xerox. So, ito yung mga Xerox ko, naka-ready na rin siya dito. Tapos, dito sa files ko, kasama na din dito lahat ng mga laboratories ko. Simula from the beginning ng pregnancy ko. Ayan. Sana naging helpful to sa inyo. And alam ko very parang chaotic or very stressful ngayong pandemic na to. Pero, let's stay safe and healthy mga mami. Bye!